Another accusation. Okay? Yung accusation ni Trillanes. Punta tayo ngayon dyan. Etong bida-bidang si Ang sabi Trillanes. po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback up na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial yan at wala yang value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Now, patutunayan ko sa inyo na this person is really stupid. You know why? Para daw mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya? Para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. You know why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ang magpapatunay ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy VP Sara, mag-sign ka nga ng waiver para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si VP. Hindi yung si VP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Dahil nasa sa inyo yung bigat ng pag-aakusa. Nasa sa inyo ang bigat na magpresenta ng ebidensya. Bigyan kita ng example, Trillanes, ha? Bigyan kita ng example. Inakusahan ka nung mga ex-security ni Zaldico. Sabi nila, nakatanggap ka daw. Sabi nila, ha? Hindi ako. Allegedly, nakatanggap ka daw. Sabi ni mga dating security ni Zaldico ng mali-maletang pera para daw dun sa ICC or something. Sabi nila yon. Okay. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. That is not true. Sumagot ba yung mga ex-security ni Zaldico o di kaya yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at sinabi niya, if it is not true, can you sign a waiver of your bank account? Hindi. You know why? The burden of proof is nasa iyo. Itong sa pag-aakusa kay VP Sara Duterte. Ngayon, yung nag-aakusa naman sa iyo, na binigyan ka daw nila, di umano, allegedly, nasa kanila naman yung burden of proof para patunayan na binigyan kanila. Binigyan kanila. Tama. You understand? Kaya nga, stupid itong suggestion mo. Bakit? Hindi si VP Sara Duterte ang may burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Yung responsibilidad na magpatunay. Wala doon sa inaakusahan. Kung hindi doon sa nag-aakusa, ikaw yung nag-aakusa. Di ba inakusahan mo doon sa Committee on Justice at sinabi mo, oy, tumatanggap ito, pinangalanan mo pa nga, pati nga si Kitty nandun. Ilang taon pala si Kitty nun, batang-bata pa lang siya nung sinabi mong yun, tumatanggap na kaagad. Mula sa mga drug lord, kung sino-sino pinangalanan mo dun. Ang burden of proof nasa iyo. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, ang tagal-tagal na niyan. That's what she meant dun sa sinabi niyang, dekada na yan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa naglalabas ng ebidensya? Patunay. Hanggang ngayon, wala ka nilalabas na patunay.
Gusto mo ako magpatunay? Naging Ilonggo na si Bibi Sara Duterte. Kaya ang laking kalokohan eh. Yung SALN, una, hindi naman. Sa ombudsman lang. Pangalawa, yung AMLAC, pinaliwanag ko na rin sa inyo anong dahilan doon sa AMLAC. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lumobo yun. Pangatlo, itong akusasyon ni Trillanes na tumatanggap daw kung saan-saan. Eh wala ka naman pinresintang ebidensya. Walang resibo. So lahat yan tatlong akusasyon nyo, oolat na naman. Oolat. Hindi totoo. Oolat lahat yan. Oolat na nga kayo kay Madriaga. Oolat pa itong tatlong pinresinta ninyong kuno. O ito ha. Para mas maunawaan natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang SALN, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalagaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 6 na cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful Yan. activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat na Ayun pala, 18 years. 18 years of total transaction of BP Sara Duterte and her husband. Yung tinatawag na 6 billion. Imagine niyo yun, 18 years in public service and yung person na kaasawa niya ay isang abogado, may law firm. Transaction, again, ulitin natin ha, not total amount of money in the bank. It's transaction. ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyon. Kaya nga eto nga suspicious, dahil nga sa pinaliwanag ko sa inyo, bakit suspicious, but it doesn't mean it's a crime. So therefore, if it is not a crime, it's just suspicious in a way because there is a standard in depositing the money and withdrawing the money. Kasi remember, sa bangko ngayon matindi. Whether you withdraw a lot of money, deposit a lot of money, it's going to be suspicious. But it doesn't mean you are doing a crime. Pero hindi pinaliwanag ng AMLAC yun. Bakit? Kasi nga, di umano, allegedly, yung AMLAC daw ay pinalitan daw days before this Committee on Justice nangyari. Sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaong daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isang umunong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng BISE na mga low bender ng mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan. At takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa.
Muling iginiit ng defense team ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Vice at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hands and in bank ang Vice ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense Gets din nyo? Kaya pala wala ang laman. Kasi nandun yung sa others. Kung walang transaction, walang deposit, walang doon sa SALN na yun, wala na dagdag. Nandun na kasi sa others yung vehicle and others. team ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Vice at ang kanyang mga abogado. Ayun! Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presinta sa impeachment hearing kahapon pero sasagot lamang sila sa tamang forum. Ayun! Clear presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan. Alam mo, bakit di nyo nalang ipasa sa plenary na mapagbotohan na? Kasi may isa pa. May isa pang ganyan. Alatang sinasalsal sobre. Alatang sinasalsal ito kasi alam nilang walang pag-asa ito Alam nilang palyado lahat ng kanilang ebidensya pag isinalang mo na sa korte. Bakit nila pinapahaba ito in public eyes at may drama-drama pa sila? Are you crying? Are you clapping? Are you crying? Are you shitting? Bakit nila pinapahaba pa? Again, it's no longer for the impeachment. Impeachment, alam nilang wala ang mangyayari kasi alam nilang palyado lahat ng mga ebidensya. Bakit ganito? Alam niyo kung bakit? Para sa paninira lamang ng ni BP Sara Duterte, imahe ni BP Sara Duterte. Kaya mga kababayan, huwag tayong papaloko Dahil lahat ito, diversion ito doon sa tunay na issue na si Martin Romualdez inilalaglag na ang kanyang pinsan na si Marcos at binabantaan na ang Malacanang na sasabihin ko lahat pag kayo hindi nyo ako pinayagang lumayas ng Pilipinas. Mag-antay kayo. Hindi na pumayag. Nako po, mas magandang issue yan. Hindi pumayag Sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng Vice at ang bilyong-bilyong pisong transaksyon kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as Tama ka, smoking gun, puro smoke, walang bala. Hindi, para kang lumaban sa gera na walang bala, puro smoke. Kasi sablay Para bagang hold up. Tapos nung pumalag yung hinold up mo, pinutok mo, usok lang ang lumabas. Smoking gun nga. Tama ka dyan, probable cause is concerned, ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa. Yung pala bakit may isa pa? Yan ang problema talaga pagka... Ito problema pagka madaldal ka masyado Napapahama ka sa kadaldalan mo. Sabi niya, di ba? Baka nalagpasan pa. Ibig sabihin, talagang oo. Di ba? Ganun kasimple. Bakit may isa pa kayong may pagdinig pa kayo dyan?
Kasi nga, propaganda. 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 with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan at either dito sa committee o kaya sa Senado kung yan ang kagustuhan niya ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Kita nyo na? Meron na pala eh. Meron na pala eh. Bakit nyo pa kailangang dagdagan pa ng kung ano-ano pang hearing? Bakit? Kasi hindi pumayag yung BIR na buksan kasi wala sa batas yun? Hindi, bawal kasi yun eh, sa totoo lang. Pero again, pinagpipilitan nila, pwede daw kasi impeachment ano daw yan. Pero don't ever forget, it is not impeachment court. Only the impeachment court. Sabi nga kasi sa ayon sa batas, mismong yung dating BIR commissioner na si Hinares, napanood ko sa isang news, sabi niya, ayon sa batas, talagang bawal yan. Only the court. And in this instance, this is not the court. The court is the Senate pag naging impeachment court na. That's the only time pwedeng i-open. Kaya nga tang inang drama ni Sorry naman. Yung drama ni pangalan nito, yung may utang di umano allegedly kay BP Sara Duterte, according to BP Sara Duterte, yung bubuksan ba natin to? Ginagaya niya yung yung kay ERAP noon, yung envelope, akala niya kaya nga tatanga-tanga rin eh. Yung kay kay ERAP, yung envelope na yon para magrebelde against the president. Si ERAP yun. Ngayon, magre-rebelde against the vice president? For what reason? Para mapababa siya, mapalitan ng gobyerno. Ang tanga-tanga ninyo, hindi naman gobyerno si VP Sara Duterte. Di ba? Tapos, gaganon-ganon pa siya doon sa kahon eh. Bubuksan natin to. Bakit ayaw niyong pabuksan? Ganyan-ganyan. Kala niya siguro magti-trigger ng Alam nyo, dahil sa, sorry sa term, pero this is the truth. Dahil sa katangahan na ginagawa ninyo, akala nyo ba nakukuha ninyo ang taong bayan? Mas lalong nabibwisit sa inyo. Mas lalong nabibwisit sa inyo ang taong bayan dahil nga, niloloko ninyo eh. Niloloko ninyo, nakakala ninyo, napapaniwala ninyo. Ang problema, may social media na. Kung nababayaran ang mainstream media at paulit-ulit na sinasabi na may di umano daw tagong yaman si BP Sara Duterte, alam mo na binabayaran ng media ngayon eh. Kitang-kita mo kung paano nila durugin si BP Sara Duterte. Pero ang problema, may social media na nagpapaliwanag at hindi lang po kami yon. Hindi lang po banateros. Maaaring natakot nyo yung iba, maaaring na-block nyo yung iba dahil nagsishare ng fake news na nababan ninyo. But again, don't ever forget these people in the house. Kahit yung mga abogadong hindi maka-Duterte, pinagtatawanan kayo. Dahil para kayong mga hindi abogado, mga mambabatas na walang alam sa batas. Kaya kahit nga mismo yung mga congressman na una-una hindi Duterte, hindi pro-Duterte, mga kakampi ninyo pero abogado, pumapalag minsan eh. Pumapalag sa mga katarantaduhan ginagawa nyo dyan. Kasi alam nila na talagang binababoy nyo yung batas. Ginagawa ninyo ng paraan. Kaya nga ang tawag ni BP Sara Duterte, the law bender eh. Kasi ginagawa ninyo ng ng paraan yung mga hindi dapat. Yung mga mali, ginagawa ninyong tama. Yung mga illegal, ginagawa ninyong legal. Kaya mismong mga abogado na hindi kaayado ni BP Sara Duterte, nakakatawa kayo. Ang mga abogado lang na nagbibigay ng sabihin na natin ng papuri sa mga ginagawa ninyo ay yung mga pinklawan na abogado, mga dilawan na abogado, yung mga kaayado ninyo. Pero maghanap ka dyan ng mga neutral na abogado, yung style na ginagawa ninyo, halatang-halatang you're not observing due process. This is not a impeachment court. Doon pa lang, tablado na kayo doon. Kaya mga kababayan, maniwala ko kayo sa hindi. Dapat talaga mapagmatsyag tayo. At mag-like kayo kasi
Huwag tayo magpapaloko, mga banateros, sa drama at scripted na paratang ng mga politikong desperado. Kapag hindi nila kayang talunin sa serbisyo, sisiraan sa media. Kapag hindi nila kayang talunin sa eleksyon, yuyurakan ang imahe. Kaya alam mo, mga kababayan, pilit man nilang pinababagsak si VP Sara Duterte at ginagawan ng issue para lituhin po ang mga publiko. Ganyan ang luma at maruming laro ng politika sa bansang Pilipinas. Pero tandaan ninyo, ito ang katotohanan. Kahit anong tabo nila ng propaganda, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya kung sawa na kayo sa mga pakulo ng bayarang media o mga imbentong istorya ng mga politiko, aba, dito lang kayo sa Banat Bay. I-like, i-share at i-subscribe ninyo ito at i-comment sa baba. Katotohanan ba ang hanap nila o pamumulitika lamang kay VP Sara Duterte? Ako po si Banat Bay. Dito walang urungan, walang plastikan, puro katotohanan lang. Kung gusto mo gagawan din kita ng isang matinding paliwanag para mas maunawaan ninyo. Pero saan nyo makikita yan? Sa Facebook account ko. Pinromote ko lang yung Facebook ko, mga kababayan. Gusto nyong mas minsan mabilisan din, mag-like din kayo sa Facebook ko kasi pangatlong Facebook ko na yun. Ilang beses na binan yun. Dahil kari-report ng mga troll nila.